Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. When we were still sinners, you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Nung kami po ay mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming espiritu mula po sa walang hanggang pagkawasak. Today, in this Lord's Day, we have gathered here in order to listen to your word and also in order to have fellowship together. Ngayon po, na araw po ng Panginoon, kami po ngayon ay nagkatipon dito upang makapakinig po ng iyong salita at upang magkaroon po ng fellowship na magkakasama. Whenever we gather together, let us get the spiritual strength through the word of God and fellowship. Nawa, sa tuwing kami po ay nagkakatipon, makakuha nawa po kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at ng fellowship. And the Holy Spirit is always with us and teach us how to live as a truly born-again Christian. At nawa, samahan at turuan po kami ng Espiritu Santo kung paano kami dapat mamuhay bilang isang mga born-again Christian. By the grace of God, we were able to finish Batch 1 and Batch 2 Summary 3 successfully. Sa biyaya po ng Diyos, matagumpay po namin na naisagawa yung aming Batch 1 at Batch 2 ng Summary 3. We believe many newcomers, they were saved by the grace of God. Kami po ay naniniwala na marami po mga baguhan ang naligtas sa pamamagitan po ng Summary 3. Please help the newly born-again Christian to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Pakuusap, tulungan niyo po yung mga bagong naipanganak na muli na mga Kristiyano na sila po ay makapanatili sa church at magpatuloy po sila sa kanilang buhay Kristiyano. So, let us have one mind and cooperate to one another so that we can accomplish the great will of God through our church. At nawa, magkaroon po kami ng isang isipan at tulungan po namin yung isa't isa upang makamit po namin yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng aming church. Today, we know there are some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. Ngayong araw po, meron po kami na mga brothers and sisters na hindi po nakadalo ngayon sa Lord's Day Sermon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please help them to continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, anuman po yung kanilang ginagawa, nawawa may pagpatuloy po nila yung kanilang tapat na buhay Kristiyano. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po hanggang sa matapos ang Lord's Day Sermon po na ito, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at gumabay po sa amin. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. 1 Corinthians, unang Korinto, chapter 15, from verse 1 to verse 8. Buksan po natin sa Biblia, sa unang Korinto, chapter 15, magmula po sa verse 1 hanggang verse 8. Unang Korinto, chapter 15, from verse 1 to verse 8. Babasahin ko po. Ngayon, mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong panghahawakan malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko na sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya'y nagpakita kay Cephas at pagkatapos ay sa 12, pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagaman ang mga iba'y namatay na. Pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago, pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol, at sa katapusan, tulad sa isang ipinanganak ng wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin. Okay, by the grace of God, we were able to finish our summary retreat, batch 1 and batch 2 successfully. Sa biyaya po ng Diyos, matanggapay po natin na naisagawa yung ating batch 1 at batch 2 na summer retreat. Batch 1 attendees are 5,069 attendees. Kaya yung batch 1 po na mga nakadalo ay nasa 5,069 po. And batch 2, 8,146. So total, 13,215 attendees in this summer retreat 2025. At sa pangalawang batch naman po ay nasa 8,000 at yung kabuuan po ng mga dumalo sa summer retreat ay 13,215. And Manila Central Church, batch 1, 110, and batch 2, 1,091. So total,
12,001 attendees. Kaya po sa ating batch 1 ng Manila Central Church ay nasa 110 at sa 1,200. kaya yung batch naman po natin ay nasa 1,091 kaya sa kabuuan po ay nasa 1,200. Yeah, so our target, our goal was 1,200, and by the grace of God, we were able to accomplish our goal. Kaya yung target po natin, yung goal po natin ay nasa 1,200. Kaya sa biyaya po ng Diyos, nakamit po natin yung ating goal na 1,200. Yeah, thank you for all of your effort and sacrifice, all of the brothers and sisters. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsisikap at sakripisyo po ng lahat ng mga brothers at sisters. Yeah, we believe many the newcomers attend this summer retreat, and they were able to get the salvation through the summer retreat. Kaya tayo po ay naniniwala na marami po mga baguhan yung nakadalo sa summer retreat at marami po sa kanila ay nakatanggap po ng kaligtasan sa pamamagitan po nitong summer Yeah, retreat. especially this year, 2025, in the Manila region, there were 3,214 attendees. Yeah, that was the biggest number since we started the summer retreat in our retreat center. Kaya lalong-lalo na po sa ating Manila region, yung kabuuan po ng mga nakadalo ay nasa 3,214. Kaya ito na po yung pinakamalaking bilang ng mga nakadalo mula po nung tayo po ay nagkaroon ng retreat sa retreat center. So from now, yeah, we need to follow up the newly born again brothers and sisters to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Kaya magmula po ngayon, kailangan po nating i-follow up yung ating mga bagong naipanganak na muli na mga brothers and sisters para makapagpatuloy po sila sa kanilang buhay Kristiyano. Today, many people calls today is the Easter Sunday. Kaya sa araw po na ito, marami po mga tao, tinatawag pa nila yung araw po na ito na linggo ng pagkabuhay. But if you read the Bible very carefully, there is no word of Easter. Pero kung babasahin niyo po yung Biblia, wala po kayong makikitang salita ng linggo ng pagkabuhay. Yeah, resurrection of the Jesus is really true. That is the truth. Kaya yung muling pagkabuhay po ni Jesus, iyon po yung katotohanan. And the resurrection of the Jesus is very important in the Bible. At yung muling pagkabuhay po ni Jesus ay napakahalaga po sa Biblia. Yeah, we can find many Bible verses about the resurrection of the Jesus in the New Testament. Kaya makikita po natin yung maraming mga bagay yung patungkol po sa muling pagkabuhay ni Jesus dito po sa Bagong Tipan. Yeah, Matthew, Mark, and Luke, and the Gospel of John, and also Acts, and the 1 Corinthians, and the 1 Peter. Yeah, there are many Bible verses about the resurrection of Jesus. Kaya matatagpuan po natin ito sa Mateo, sa Marcos, sa Lucas, sa Ebanghelyo po ni Juan, sa unang Korinto, at sa unang Pedro. Kaya napakarami po mga talata yung patungkol po sa muling pagkabuhay ni Jesus. According to the Bible, we do not know when Jesus was born exactly, the birthday of the Jesus, because it is not appeared in the Bible. Kaya ayon po sa Biblia, hindi po natin matatagpuan at hindi po natin nalalaman kung kailan po yung eksaktong naipanganak si Jesus. Kaya hindi po ito ipinakita sa Biblia. Christmas, December 25, it is not the birthday of Jesus. Kaya yung Christmas o yung Pasko sa December 25, hindi po ito yung araw ng kapanganakan ni Jesus. That was one of the feast day to commemorate the sun in the days of the Roman Empire. Kaya isa lamang po ito sa kapistahan sa panahon po ng Roma para po gunitain po nila yung araw doon po sa panahon ng Roma. So December 25 is nothing to do with the birthday of Jesus. It's not the Jesus' birthday. Kaya po yung December 25, wala po itong kinalaman sa araw ng kapanganakan po ni Jesus. But many people, they believe the December 25 is the birthday of Jesus. Pero marami po sa mga tao, naniniwala po sila na yung December 25, ito po yung araw ng kapanganakan ni But if Jesus. you study the Bible, you will come to know that is not true. Pero kung pag-aaralan po ninyo yung Biblia, malalaman po ninyo na hindi po iyon totoo. Easter Sunday also same. Many people, they call today is the Easter Sunday, but Easter, this word, we cannot find any Easter word in the Bible. Kaya maraming tao din po sa araw po na ito, maraming tao yung naniniwala sa linggo ng pagkabuhay, pero hindi po natin makikita yung salitang Easter dito po sa Biblia. According to the Bible, actually, we should call the day of resurrection or resurrection day. Kaya ayon po sa Biblia, dapat po nating alalahanin yung muling pagkabuhay po ni Hesukristo. Easter, actually, that was the name of the goddess in the Gentiles.
Kaya yung Easter, ito po yung isa ito sa mga pangalan ng mga Diyos-Diyosan doon po sa mga Hintil. As you know well, the Roman emperor, they approved, in the days of the Emperor Constantinus, they approved the Christianity in AD 113. Kaya noong AD 113, nagpakita po si Constantine sa panahon po ng Imperyong Roma. Yeah, from that time, the Roman Empire became the Christian country. Kaya magmula po noon yung Imperyong Roma, sila po ay naging Kristiyanong bansa na magmula noon. That's why before the Roman Empire became the Christian country, they already saw many kind of the feast or any other traditions by the Gentiles. Kaya nga po bago po sila maging Kristiyanong bansa, yung Imperyong Roma, napakarami na po ng mga tradisyon dun sa mga Hintil. Yeah, Easter, that was the one of the feast in the spring to commemorate the new life in the spring. Kaya po yung linggo po ng pagkabuhay o yung Easter, ito po yung araw para po gunitain nila yung muling pagkabuhay. That's why the Easter, it was mixed with the Christianity in the days of the Roman Empire. Kaya nga po ito pong linggo ng pagkabuhay o yung Easter, ito po ay nahaluan na ng Kristyanismo. So Easter Sunday, actually it is not biblical. Kaya po yung linggo po ng pagkabuhay, sa katunayan po hindi po ito biblical. But the resurrection of the Jesus, it is very important, and that is the really truth. Pero yung muling pagkabuhay po ni Jesus, iyon po ay napakahalaga at iyon po ay katotohanan. As you know well, in the Bible, the birth of Jesus and the death of Jesus and the resurrection of the Jesus and Jesus Christ's second coming, this is the main teachings in the Bible. This is very important. Kaya po, kung gaya po ng nalalaman ninyo, yung kapanganakan, yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus at yung ikalawang pagdating ni Jesus, ito po yung pinakapangunahing paksa dito po sa Biblia. So today, we are going to think about the resurrection of Jesus Christ and my salvation. Kaya ngayong araw po, pag-iisipan po natin yung muling pagkabuhay ni Kristo at yung aking kaligtasan. Yeah, as I said, we do not know exactly when Jesus was born. We cannot find the date of the birthday of Jesus. Kaya gaya po ng aking sinabi, hindi po natin alam kung kailan po eksaktong naipanganak si Jesus, hindi po natin ito matatagpuan yung kapanganakan po ni But Jesus. we know when Jesus Christ was resurrected, the exact date. Pero alam po natin kung kailan po muling nabuhay po si Jesus, yung eksaktong petsa po Because nito. Jesus died as a Passover lamb. Dahil si Jesus, siya po ay namatay bilang kordero. Yeah, before the Passover, Jesus Christ, He died on the cross. Bago po yung araw ng Paskwa, si Jesus, siya po ay namatay doon po sa krus. According to the Jewish calendar, Passover is the January 14. Kaya ayon po sa kalendaryo po ng mga Hudyo, yung Paskwa, ito po ay January 14. So Jesus died before the day of the Passover, and He was resurrected on the third day. Kaya si Jesus, siya po ay namatay bago po yung araw ng Paskwa at siya po ay muling nabuhay ng ikatlong araw. That's why we can exactly find the date when Jesus Christ was resurrected. Kaya masasabi po natin na eksakto po nating matatagpuan kung kailan po muling nabuhay si Jesus. Important things, it is really true. Jesus was resurrected according to the scriptures. Kaya yung pinakamahalagang bagay po, totoo po na muli po talagang nabuhay si Jesucristo. Okay, let's look at 1 Corinthians chapter 15 from verse 1 to verse 3. Tignan po natin sa unang Korinto, sa chapter 15, magmula po sa verse 1 hanggang 3. Yeah, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that the word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins, according to the scriptures. And verse 4, and that He was buried, and that He rose again, the third day, according to the scriptures. You don't need to translate. Yeah, so it is really true. Jesus died according to the scriptures. And then Jesus Christ was resurrected according to the scriptures. Kaya ito po ay talagang totoo na si Jesus, siya po ay namatay ayon sa kasulatan at siya po ay muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Yeah, we can say the birth of Jesus and the death of the Jesus and the resurrection of the Jesus,
and the second coming of the Jesus, this is the really important things, the really important message in the Bible. Kaya masasabi po natin na yung kapanganakan, yung kapatayan at muling pagkabuhay at yung ikalawang pagdating po ni Jesucristo, ito po yung pinakapangunahing mensahe dito po sa Biblia. If we summarize all this Bible, Old Testament 39 books and the New Testament 27 books, that's the 66 books. Kaya kung ibubuod po natin yung Biblia, sa Lumang Tipan ay 39 na mga aklat at sa Bagong Tipan 27 na mga aklat, kaya sa kabuuan po ay 66 na mga aklat. If we summarize all this Bible as a one word, what will be? Kaya kung ibubuod po natin ito pong Biblia sa isang salita, ano po iyon? What will be the word? Ano po yung magiging salita dito? Alam niyo po? That's the Jesus Christ. Yun po si Jesucristo. Bible testify the Jesus. Yung Biblia po yung nagpapatotoo patungkol kay Jesus. Yeah, that's why John chapter 5 verse 39, you search the scriptures for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. Kaya nga po sinabi po sa 1 chapter 5 sa verse 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at iyon na nagpapatotoo tungkol sa akin. What is the Old Testament? Old Testament, that is the old promise to send us Messiah, who is Jesus Christ. Kaya ano po ba yung lumang tipan? Ito po yung lumang pangako na isusugo po ng Diyos yung Mesiyas para po sa atin. Yes, that's why Jesus Christ came to this world according to the scriptures, according to Old Testament. Kaya nga po si Jesus, siya po ay pumarito sa mundong ito ayon po sa mga kasulatan. And he died on the cross according to the scriptures, and also he was resurrected according to the scriptures. At siya po ay namatay doon sa krus ayon sa mga kasulatan at muli po siyang nabuhay ayon din po sa mga kasulatan. What is the New Testament? The New Testament, this is the message, what Jesus Christ did for us. Kaya ano po ba itong bagong tipan? Ito pong bagong tipan, ito po ay mensahe kung ano po yung ginawa ni Jesus para po sa atin. Yeah, there are around 320 kind of the prophecies in the Old Testament about the Jesus. Kaya meron pong 320 na mga propesiya, yung patungkol po sa lumang tipan, patungkol po kay Jesucristo. And when Jesus came to this world, all these prophecies were exactly fulfilled. Kaya nang muling pumarito po, kaya nang pumunta po dito si Jesus sa mundong ito, lahat po ng mga propesiya ay eksaktong natupad. Who is Jesus? Jesus is God Himself. Kaya sino po ba si Jesus? Si Jesus, siya po mismo yung Diyos. Okay, let's open our Bible, Philippians chapter 2. Buksan po natin sa Filipos, sa chapter 2. From verse 6 to verse 8. Magmula po sa verse 6 hanggang sa verse 8. Philippians chapter 2 from verse 6 to verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao at palibas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Yes, Bible clearly said, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. Who is Jesus? Jesus is God Himself, but He became the flesh, the man. Kaya sino po ba si Jesus? Si Jesus, siya po mismo yung Diyos, ngunit siya po ay nagkatawang tao. So we can say, Jesus is perfect God, at the same time, Jesus is also perfect man. Kaya masasabi po natin na si Jesus, siya po yung perpektong Diyos at siya rin po yung perpektong tao. Yeah, verse 8 said, and being found in appearance as of man, He humbled Himself and then became obedient to the point of death, even the death of cross. At sinabi rin po, at palibas ay natagpuan sa inyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Jesus is God Himself. He created all heavens and the earth, but He became the man, like a servant. Kaya si Jesus, siya po yung mismo yung Diyos, nilikha niya po yung langit at yung lupa, ngunit siya po ay naging lingkod, siya po ay naging tao, nagaya po ng isang lingkod. If we really understand how much Jesus became the humble, there is no one who can be boast or who can be proud in this world. Kaya kung maunawaan po ninyo kung paano po naging mapagkumbaba si Jesus, wala pong sinaman yung magmamalaki dito po sa mundong ito. Especially truly born again Christian, yeah, we realize the love of Jesus Christ.
That's why, as a disciple of the Jesus Christ, we also should follow his humility. Kaya bilang sa mga born-again Christian, naunawaan po natin yung pag-ibig ni Jesucristo. Kaya bilang mga alagad po ni Jesus, dapat din po nating sundin yung kanyang kapakumbabaan. Let's go back to 1 Corinthians chapter 15, verse 1. Balikan po natin sa unang Korinto sa chapter 15 sa verse 1. Okay, verse 1. Babasahin ko po. Ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan. Here, Apostle Paul, he's repeating the death of the Jesus and the resurrection of the Jesus. About the gospel, he is reminding to the Corinthian church brethren. Kaya dito po, paulit-ulit pong sinabi ni Apostol Pablo yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, yung ebanghelyo, kaya pinaalalahanan niya po yung mga kapatiran sa Korinto. He said, you received and in which you stand. Even though Corinthian church brethren, they already realized the gospel, but Apostle Paul, he's repeating this message. Kaya kahit na naunawaan na po ng mga kapatiran doon po sa Korinto yung ebanghelyo, ngunit si Apostol Pablo, paulit-ulit niya pong binanggit yung mensahe po na ito. Since we get salvation, it is also same. We need to listen to the gospel repeatedly. Parehas din naman po sa ating kaligtasan, pagkatapos po ng ating kaligtasan, dapat po tayong makinig ng paulit-ulit sa ebanghelyo. I think there might be the newly born again, the brothers and sisters, through the last summer retreat. Kaya sa tingin ko po, meron po mga bagong naipanganak na muli na mga brothers and sisters sa nakaraang summer retreat. But they realized some part of the love of God. Pero naunawaan naman po nila yung ilang parte po ng pag-ibig ng Diyos. As long as they are learning about the Jesus Christ, especially the love of Jesus and grace of God, they will realize more the wonderful things. Hanggat sila po ay natututo, naunawaan po nila yung pag-ibig at biyaya po ni Jesus, mas matututunan pa po nila yung mga nakakahangang mga bagay. John chapter 1 says, grace for grace. It means when we get the salvation, we realize the grace of God. But that is not all. Through our Christian life, we need to experience much more grace. Kaya sinabi po sa 1 chapter 1, biyaya na sinanan pa ng ibang biyaya, kaya naunawaan po natin yung biyaya ng Diyos, ngunit hindi pa po doon natatapos yung lahat. Habang tayo po ay nagkakaroon ng buhay Kristyano, dapat po nating maranasan yung masigit na biyaya ng Diyos. The love of God is also same. When we get the salvation, of course, we have realized the love of Christ. Parehas din naman po sa pag-ibig ng Diyos. Siyempre po, nung natanggap po natin yung kaligtasan, naunawaan po natin yung pag-ibig ni Kristo. Romans chapter 5, verse 5. The love of God has been poured in our hearts. Kaya sa Roma po, sa chapter 5, sa verse 5, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso. When we were still sinners, the love of God was manifested to us. Nung tayo'y mga makasalanan pa, yung pag-ibig po ng Diyos ay pinahayag po sa atin. Although we realize the love of God when we get the salvation, that is not all. Through our Christian life, also we should realize the love of God continuously. Kaya kahit na naunawaan po natin yung pag-ibig ng Diyos, pagkatapos po nating matanggap yung kaligtasan, ngunit hindi pa po yun yung lahat, kundi sa ating buhay Kristiyano, dapat po nating maranasan yung masigit na pag-ibig ng Diyos. Let's open our Bible, Ephesians chapter 3. Tingnan po natin sa Efeso, sa chapter 3. Ephesians chapter 3, verse 17 to 19. Sa Efeso, chapter 3, magmula po sa verse 17 hanggang 19. Ephesians chapter 3, verse 17 to 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig, aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok, kasamang ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Since we get salvation, our inner man should be strengthened through the Word of God and also through the fellowship. Mula po nang matanggap po natin yung kaligtasan, yung ating panloob na pagkatao ay dapat po na maging matatag sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at fellowship.
as you know well, the salvation is not the end. At salvation, this is the just beginning of your Christian life. Gaya po ng nalalaman ninyo, yung kaligtasan, hindi po ito yung wakas, kundi ito pa lamang yung pasimula ng iyong buhay Kristiyano. Especially newly born again, brothers and sisters, what you should do first. If you really get the salvation, you should abide in the church and you should listen to the word of God continuously. Kaya lalong-lalo na po sa mga bagong naligtas, sa mga brothers and sisters, ano po yung dapat po ninyong gawin? Una, dapat po kayong manatili sa church at patuloy po na makapakinig na salita ng Diyos. Here, verse 17 says, Christ may dwell in your heart through faith, that you being rooted and grounded in love. Kaya dito sinabi po sa verse 17, upang si Kristo ay manarahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. Being rooted and grounded in love. It means, since you get salvation, you must abide in the true church. Abide in Jesus Christ. Kaya ibig sabihin, pagkatapos po ng inyong kaligtasan, dapat po kayong manatili sa tunay na church, manatili kay Hesukristo. John chapter 15, verse 3 and 4 says, You already cleansed through the word of God. Abide in me and I in you. Sabi po sa 1 chapter 15, sa verse 3 at 4, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. If you're really saved, you must abide in the true church so that you can receive the power through the word of God. Kung talagang ikaw po ay naligtas na, dapat ka pong manatili sa tunay na church upang matanggap mo po yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. When you abide in the church, you will experience the love of God and grace of God through your Christian life continuously. Kaya kung ikaw po ay mananatili sa church, mararanasan mo po ng patuloy yung pag-ibig at biyaya po ng Diyos. Here verse 18, may be able to comprehend with all saint that is width and the length and depth and height to know the love of Christ. Kaya sinabi po dito, aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim upang makilala ang pag-ibig ni Kristo. So through our Christian life, we will experience the depths of love and the width of the love, the length of the love more and more, much more. Kaya sa pamamagitan po ng ating buhay Kristiyano, mas mararanasan po natin yung luwang po ng pag-ibig ni Jesus. So newly born again Christian, it is very important to repeat, to listen to the Word of God, to repeat the Bible seminar. Kaya sa mga bagong naipanganak na muli, kailangan po, mahalaga po na paulit-ulit pong makapakinig na salita ng Diyos ng Bible seminar. Many brothers and sisters, since they get the salvation, they already attended the Bible seminar so many times. But we can understand, through this Bible seminar, we will get also new strengths and the power. Kaya maraming mga brothers and sisters, sila rin po ay nakikinig ng paulit-ulit ng Bible seminar, ngunit masasabi din po natin na tayo rin po ay nakakakuha ng panibagong kalakasan sa Bible seminar. Because we wanted to remember the love of God repeatedly. Dahil nais po nating alalahanin ng paulit-ulit yung salita po ng Diyos. That's why it is very important to attend the Bible seminar repeatedly in order to remind the love of Christ. Kaya nga po napakahalaga po na paulit-ulit pong makinig ng Bible seminar upang mapaalalahanan po ng pag-ibig ni Kristo. Okay, let's go back to 1 Corinthians chapter 15. Balikan po natin sa unang Korinto sa chapter 15. Verse 2, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believe in vain. Nasa pamamagitan nito, kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong pangahawakan, malibang kayo sumampalataya ng walang kabuluhan. Many people, they will attend the Bible seminar. Through this summer retreat also, there are around 1,600 the newcomers. Many the newcomers, they listen to the Word of God. They listen to the gospel. Kaya marami pong mga baguhan, sila po ay nakinig nito pong summer retreat. Nasa 1,600 po yung mga baguhan yung nakinig po ng salita ng Diyos. But some of the newcomers, they realize the love of Christ and they get the salvation. Pero yung ilang mga baguhan, naunawaan po nila yung pag-ibig ni Kristo at natanggap po nila yung kaligtasan. But some others, although they attended the summer retreat and they listened to the gospel, but they were not able to be saved.
Pero yung iba naman po mga baguhan, kahit na sila po'y dumadalo ng summer retreat, kahit sila po'y nakapakinig ng ebanghelyo, ngunit hindi po sila naliligtas. So although they are listening to the same message, their heart is different. Kaya kahit na sila po'y nakikinig sa parehong mensahe, pero yung kanila pong puso ay magkakaiba. Yeah, those who really desire to get the salvation, God will help them and then they can be saved. Kaya dun sa mga talagang nagnanais na maligtas, sila po'y tutulungan ng Diyos at ililigtas po sila. When we attend the Lord's Day sermon or Wednesday sermon, it is also same. Many people, many brothers and sisters, they are listening to the sermon at the same time, but some brothers and sisters, they realize the important lessons and the important messaging. Kaya parehas naman po kapag tayo po'y nakikinig ng Lord's Day sermon o Wednesday sermon, tayo po'y nakikinig sa parehong pagkakataon, ngunit yung iba po ay sila po'y nakakaunawa ng mahalagang mga bagay. But some others, although they are sitting more than 1 hour or 2 hours, they were not able to realize anything. Pero yung iba naman po, kahit na nakaupo po sila ng 1 o 2 oras, wala po silang naunawaan na anuman. Yeah. Here, Apostle Paul said, by which also you are saved, if you hold fast the word which I preached to you. Apostle Paul preached the true gospel. Yeah, that's why the many Corinthian church brethren, they were able to be saved. Kaya po si Apostle Pablo, ipinangaral niya po yung tunay na ebanghelyo, kaya nga po marami po dun sa mga taga-Korinto, sila po ay naligtas. Because they accepted this true gospel and then they believed in their hearts. Dahil sumampalataya po sila sa tunay na ebanghelyo at naniwala po sila, tinanggap po nila ito sa kanilang puso. But there might be also some people who are not able to be saved because they did not believe it. Pero marami pa rin po, yung iba po sa kanila ay hindi po sila naligtas dahil hindi po sila sumampalataya. Hebrews chapter 4, Sa Hebreo po, sa chapter 4, Hebrews chapter 4, verse 2. Hebreo chapter 4, dito po sa verse 2. Okay, Hebrews chapter 4, verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, sapagkat dumating sa atin ang magandang balita, gaya rin naman sa kanila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang pangangaral na narinig nila, sapagkat hindi sila naging kalakip sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga taong nakarinig. Yes, for indeed, the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with the faith in those who heard it. So although some people, they listen to the true gospel, if they did not believe it, they cannot be saved. Kaya kahit na yung ilan pong mga tao, napakinggan po nila yung tunay na ebanghelyo, ngunit kung hindi po sila sasampalataya, hindi po sila maliligtas. Many our brothers and sisters invited their family members and friends and neighbors. That's why so many newcomers attended this summer retreat. Kaya marami po sa ating mga brothers and sisters, inibitahan po nila yung kanilang mga kapamilya, kapitbahay at mga kaibigan, kaya marami po nakadalo ng mga baguhan sa summer retreat. Yeah, that is our responsibility. We have a responsibility to spread this true gospel as a truly born-again Christian. Opo, ito po yung ating responsibilidad na ipangaral po yung ebanghelyo para po sa ibang mga tao. And then, whether they are really saved or not, it is their problem. Kaya kung talagang sila po ay naligtas na o hindi pa, yun na po yung kanilang problema. Yeah, we gave them the chance to be saved. Kaya binigyan na po natin sila ng pagkakataon para maligtas. But some people, they listen to the gospel very carefully. That's why they are saved. Kaya yung ilan mga tao, sila po ay nakikinig ng mabuti sa ebanghelyo, kaya sila po ay naligtas. But some people, although they listen to the gospel, they did not believe, and then they were not able to be saved. Pero yung iba naman po mga tao, kahit sila po ay nakinig ng ebanghelyo, ngunit hindi po sila sumampalataya, kaya hindi po sila naligtas. Romans chapter 1, Sa Roma po, sa chapter 1, verse 17. dito po sa verse 17, Romans chapter 1, verse 16, 17. sa Roma chapter 1, dito po sa verse 16 hanggang 17, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego.
sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nakahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yeah, I am not ashamed of the gospel of Christ. Yeah, Apostle Paul, he was not ashamed to preach the gospel. Opo, si Apostol Pablo, hindi po niya ikinahihiya yung pangangaral ng Ebanghelyo. For it is the power of God to salvation for everyone who believes. So, when the Apostle Paul preached the gospel, the Jewish people or the Gentiles, whether they are the Jewish or Gentile, it does not matter. Those who really believe in their gospel, they shall be saved. Kaya po sa Apostol Pablo, ipinangaral niya po yung Ebanghelyo, maging sila man ay Hudyo o Griego, mahalaga po ay sila po ay sumampalataya sa Ebanghelyo. Yeah, this is the power of God. Yeah, the power of God has a great power. That's why everyone can be saved when they really believe the true gospel. Kaya ito po ay kapangyarihan ng Diyos, kaya kahit na sino man po ay maliligtas kapag sila po ay sumampalataya sa Ebanghelyo. Yeah, if we can be saved by our good deed or by our own righteousness, nobody can be saved. Kaya kung tayo po ay maniniwala na tayo po ay maliligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa o katwiran, wala pong sino man yung maliligtas. But God has sent His only begotten Son, Jesus Christ, and then He died on the cross and He redeemed all of our sins. Ngunit isinugo po ng Diyos si Kristo at siya po ay namatay doon po sa krus at tinubos niya po yung lahat ng ating Now, kasalanan. if we really believe all of our sins are forgiven through the blood of Jesus, we can be saved. Kaya kung talagang tayo po ay sasampalataya na tinubos na po ni Jesus yung lahat ng ating mga kasalanan, tayo po ay maliligtas. Yeah, this is the faith. Kaya ito po yung pananampalataya. That's why the Ephesians chapter 2, verse 8 also says, For by grace you have been saved through faith. Kaya nga po sinabi sa Efeso chapter 2 sa verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So, truly born again Christian, yes, by the power of God, we are saved. Kaya yung mga tunay na born again Christian, dahil po sa kapangyarihan ng Diyos, tayo po ay naligtas. Okay, let's go back to 1 Corinthians chapter 15. Balikan po natin sa unang Korinto sa chapter 15. Verse 3 and 4. Dito po sa verse 3 at 4. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sapagkat ibinigay ko na sa inyo, una sa lahat, ang aking ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay na ang ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Yes, this is the gospel. This is the good news. Magandang balita. If Jesus Christ, He did not die for our sins, there is no any other way to get the salvation. Kung si Kristo, hindi po siya namatay para sa ating mga kasalanan, wala pong ibang paraan para matanggap po yung kaligtasan. Yeah, as the Bible says, the Hebrew chapter 9, verse 22, without shedding of blood, there is no remission. Gaya po ng sinasabi sa Hebreo chapter 9 sa verse 22, at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Yeah, in the days of the Old Testament, Israelites, they offer the animal sacrifice in order to receive the forgiveness of their sins. Kaya sa panahon po ng lumang tipan, yung mga Israelita, sila po ay nag-aalay ng mga hayop para po sa kapatawaran ng mga kasalanan. But as the Bible says, Hebrew chapter 10, verse 1, that was just a shadow. Pero gaya po ng sinasabi na Biblia, sa Hebreo chapter 10 sa verse 1, ito po ay anino lamang. And God prepared the one body, which is the body of Christ, to redeem our sins. At yung Diyos po, siya po ay naghanda ng isang katawan, ito po yung katawan ni Kristo, para tubusin po yung ating mga kasalanan. Yes, according to the scriptures, Jesus Christ came to this world, and then He was crucified on the cross, and He shed all His precious blood. Opo, ayon po sa mga kasulatan, si Kristo, siya po ay pinako dun sa krus at dinanak niya po yung lahat ng kanyang mahalagang dugo. Yes, Jesus died for our sins. Opo, si Jesus, siya po ay namatay para sa ating mga And important kasalanan. things, if Jesus Christ was not resurrected, we cannot have the confidence whether our sins are forgiven or not. At yung pinakamahalagang bagay po, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, hindi po natin alam, hindi po tayo magkakaroon ng kasagraduhan kung napatawad na yung ating kasalanan o hindi pa. Yeah, so the resurrection of Jesus, it is very important. Kaya po yung muling pagkabuhay ni Jesus, ito po ay napakahalaga. According to the Bible,
King David already prophesied through the Bible that Jesus Christ, he shall be resurrected. Kaya ayon po sa Biblia, si Haring David, siya rin po ay nagpropesiya patungkol po sa muling pagkabuhay ni Jesus. Let's open our Bible, Awit 16. Buksan po natin sa Awit 16. Awit 16, verse 9 and 10. Sa Awit 16, dito po sa verse 9 hanggang 10. Okay, verse 9, 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't ang aking puso ay masaya at nagagalak ang aking kaluluwa, ang aking namang katawan ay tatahang payapa, sapagkat ang aking kaluluwa sa Sheol ay hindi mo iiwan, ni hahayaan mong makita ng iyong banal ang hukay. Yeah, here, verse 10. For you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One, this is the Jesus Christ, to see corruption. The body of Christ will not be decayed because He was resurrected on the third day. Kaya yung katawan po ni Kristo, hindi po ito mabubulok dahil siya po ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. Yeah. Jesus Christ was resurrected on the third day. Kaya si Jesucristo, siya po ay muling nabuhay ng ikatlong araw. And then Jesus appeared in the middle of the disciples, and Jesus said to the disciples, "Peace be with you. Peace be with you." At pagkatapos, si Jesucristo, siya po ay nagpakita sa kanyang mga alagad at sinabi po niya sa kanila, kapayapaan ang sumainyo, kapayapaan ang sumainyo. Yeah, before Jesus Christ was resurrected, disciples, they were afraid of their death, and also they are afraid of the other Jewish people. Kaya bago po muling mabuhay si Jesus, yung mga alagad, sila po ay takot sa kamatayan at takot dun po sila sa mga Hudyo. That's why they hide themselves. But Jesus, after He was resurrected, He appeared in the middle of the disciples and said to them, "Peace be with you." Kaya magkatapos po ng muling pagkabuhay po ni Jesus, siya po ay muling nagpakita sa kanyang mga alagad at sinabi po niya sa kanila, kapayapaan ang sumainyo. Who can have a true peace in their heart? Sino po ba yung magkakaroon ng tunay na kapayapaan sa kanilang puso? Yeah, if your sins are not forgiven 100%, you cannot have a true peace in your heart. Kung hindi pa napapatawad yung mga kasalanan mo ng 100%, hindi ka po magkakaroon ng tunay na kapayapaan sa puso mo. Because Bible says, for the wicked there is no peace. Dahil sinasabi po ng Biblia, walang kapayapaan para sa masasama. Yeah. When we believe 100% of our sins are forgiven completely, yeah, we can have a true peace in our heart. Dahil kung tayo po isasampalataya ng 100% na napatawad yung ating mga kasalanan, magkakaroon po tayo ng tunay na kapayapaan sa ating puso. So, the resurrection of the Jesus, regarding the resurrection of the Jesus, there are so many witnesses in the Bible. Kaya patungkol po sa muling pagkabuhay po ni Jesucristo, napakarami po mga saksi patungkol po sa muling pagkabuhay ni Jesus. Yeah, the disciples and apostles of the Jesus, and also the brethren. Kaya yung mga alagad po ni Jesus at yung ilan din po mga kapatiran. Let's open the Bible, John chapter 20. Buksan po natin sa Juan chapter 20. Verse 16, 17. Dito po sa verse 16 at 17. From verse 15 to 17, babasahin ko po. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Sa kanyang pag-aakalang iyon ay ang hardinero, ay sinabi niya sa kanya, "Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kanya, ay sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay at siya'y aking kukunin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maria." Humarap siya at sinabi sa kanya sa wikang Hebreo, "Rabboni," nang ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Yeah, when Mary Magdalene came to the tomb of the Jesus, she was not able to find the body of Christ.
Kaya po nang pumunta po si Maria doon po sa libingan ni Jesus, hindi niya po nagawang matagpuan yung katawan po ni Jesus. Yeah, according to the Matthew chapter 28, also same the message. At the time, the angel said to the woman, "He is not here, for he is risen." Kaya pares din naman po doon po sa Matthew chapter 28, nang pumunta po si Maria doon po sa libingan, sinabi po sa kanya ng anghel, wala siya rito sapagkat siya'y binuhay. Yeah. Later, Jesus appeared in front of the Mary Magdalene. Kaya kalaunan po si Jesus, siya po ay nagpakita kay Maria Magdalena. Yeah. And the verse 16 said, Mary, she turned and said to them, Rabboni, which is to say, teacher. Jesus said to her, do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, and to my God and your God. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Yes. So, the Mary Magdalene, after she met the Jesus, she went to the disciples and then delivered the message, Jesus Christ was resurrected. Kaya pagkatapos pong makita ni Maria Magdalena si Jesus, ipinahayag niya po yung mensahe sa mga alagad na si Jesus po ay muling nabuhay. And when disciples gathered, Jesus Christ appeared in the middle of them. At nung nagtipon po yung mga alagad, si Jesus po ay nagpakita po sa kanila. But at the time, there was not the Thomas. So when Thomas, he heard about from the disciples Jesus Christ already resurrected, he was not able to believe. Ngunit ng mga oras po na yun, wala po doon si Tomas. Kaya ng mga oras po na yun, nang marinig po ni Tomas na si Jesus po ay muling nabuhay, hindi po siya sumampalataya. That's why Jesus, he appeared one more time for the Thomas. Kaya nga po, muli pong nagpakita si Jesus sa harapan po ni Tomas. Okay, let's open the Bible. John chapter 20. Buksan po natin sa Juan, chapter 20. Verse 19, 20. Dito po sa verse 19 hanggang 20. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. At nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran, kaya't ang mga alagad ay nagalak na makita nila ang Panginoon. Yes, Jesus appeared in the midst of the disciples and said to them, peace be with you. Kaya si Jesus, siya po ay nagpakita sa mga alagad at sinabi po niya sa kanila, kapayapaan ang sumainyo. But at the time, the Thomas was not there. That's why he was not able to believe the disciples' word. Kaya ngunit ng mga oras po na yun, wala po din sa Tomas, kaya hindi po niya nagawang maniwala sa mga salita po ng ibang mga alagad. Yeah. Verse 24-25, babasahin ko po. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na kambal, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas sa mga pako, at mailagay ko ang aking daliri sa binutas ng mga pako, at mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala. So Jesus appeared again in front of the Thomas. Kaya muli pong nagpakita si Jesus sa harapan po ni Tomas. Yeah, verse 27 and 28, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan, kundi sumampalataya. Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Yes, this is the true testimony of the Thomas. Yeah, he said, my Lord and my God. After he experienced the resurrection of the Jesus, Thomas, he was able to believe, my God, my Lord and my God.
Kaya ito po yung tunay na patotoo ni Tomas. Pagkatapos po niyang maranasan yung muling pagkabuhay ni Jesus, sinabi po niya, Panginoon ko at Diyos ko. Yes. So Jesus Christ, He appeared in front of the disciples, and also He revealed Himself in front of the disciples. Kaya si Jesucristo, ipinakita niya po at ipinahayag niya po yung kanyang sarili sa harapan po ng mga alagad In order to make them believe. upang sila po ay sumampalataya. Yeah. Jesus said, "Do not unbelieving, but believing." Sinabi po ni Jesus, huwag kang mag-alinlangan, kundi sumampalataya. Let's go back to 1 Corinthians chapter 15. Balikan po natin sa unang Korinto sa chapter 15. From verse 5 to verse 8. Magmula po sa verse 5 hanggang verse 8. Okay? Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At siya'y nagpakita kay Cephas, at pagkatapos ay sa 12, pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid, na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagaman ang mga iba'y namatay na. Pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago, pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol, at sa katapusan, tulad sa isang ipinanganak nang wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin. Yeah, Christ died for our sins according to the scriptures. Opo, si Jesus, siya po ay namatay ayon po sa mga kasulatan. And He was buried. And He rose again the third day according to the scriptures. At siya po ay inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. And He was seen by Cephas and by 12. At siya po ay nagpakita kay Cephas at pagkatapos ay sa 12. And also, verse 6, after that He was seen by over 500 brethren at once. At dito rin po sa verse 6, pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid. Yeah, it is not only one. 12 disciples, and even in front of the 5 brethren, the Jesus Christ, He appeared in order to testify. He was really resurrected. Kaya hindi lamang po isa, kundi maging yung 12 alagad at maging yung 500 mga kapatid, siya po ay nagpakita sa kanila upang magpatotoo na siya po ay muling nabuhay. And also, He appeared in front of the Apostle Paul. At isa pa po, siya rin po ay nagpakita kay Apostol Pablo. Yeah. So in the Bible, there are so many witnesses who met the Jesus Christ after He was resurrected. Kaya dito po sa Biblia, napakarami pong mga saksi na nakita po nila yung muling pagkabuhay po ni Jesus. So the resurrection of the Jesus is very important. Kaya po yung muling pagkabuhay po ni Jesus ay napakahalaga. Okay, let's open the Bible. 1 Corinthians chapter 15, from verse 16 to verse 19. Kaya buksan po natin sa unang Korinto, chapter 15, magmula po verse 16 hanggang 19. Okay, babasahin ko po. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak, kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Yeah, if Jesus Christ was not resurrected, as I already explained, we cannot have the confidence about the forgiveness of our sins. Kaya gaya po ng aking ipinaliwanag, kung hindi po muling nabuhay si Jesus, hindi po tayo magkakaroon ng kasiguraduhan yung kapatawaran ng ating kasalanan. And also, if the Jesus Christ was not resurrected, we cannot also confidence about the resurrection of ourselves. Kaya kung hindi rin din po muling nabuhay si Jesus, hindi rin po tayo magkakaroon ng kasiguraduhan sa muli po nating pagkabuhay. Yeah. It means there will be no more hope for the born-again Christian. Ibig sabihin, wala nang anumang pag-asa pa para sa mga born-again Christian. So, born-again Christian, we believe the resurrection of ourselves. Kaya tayo po mga born-again Christian, tayo po ay naniniwala sa ating muling pagkabuhay. Yes, Jesus Christ come again, we shall be resurrected. Opo, sa muling pagbabalik po ni Jesucristo, tayo po ay muling mabubuhay. Before Jesus Christ's second coming, if we die, our flesh will be buried on the ground and our flesh will return to the dust. Kaya bago po yung muling pagbabalik ni Jesucristo, kung tayo po ay namatay, yung ating pong katawan, ito po ay ililibing at babalik sa alabok. But when Jesus Christ come again, our body also will be resurrected together with the Spirit.
Ngunit sa muling pagbabalik po ni Jesucristo, yung ating pong katawan, ito po ay muling bubuhayin, ito po ay muli pong bubuhayin. 1 Corinthians chapter 15, Sa unang Korinto po, sa chapter verse 51, 52. Sa chapter 15 po, sa verse 51 hanggang 52, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay ng walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Yes, Bible tells us our lowly body will be changed into the glorious body when Jesus Christ come again. Opo, sinasabi po sa atin na Biblia na yung ating pong hamak na katawan, ito po ay magiging maluwalhating katawan sa muling pagbabalik po ni Jesucristo. Apostle Paul said this is the mystery. Sinasabi po ni Apostol Pablo na ito po ay isang hiwaga. Yeah, when we look at in the nature, there is the caterpillar. Caterpillar, he is crawling on the leaves. Kaya kung titingnan po natin yung kapaligiran, kung titingnan po natin yung caterpillar o yung uod, sila po ay gumagapang doon po sa dahon. But later, it will become the pupa. Pero kalaunan po, ito po ay magiging pupa. Yeah, after some days later, this pupa will become butterfly. At pagkatapos po ng ilang mga araw, ito pong pupa, ito po ay magiging paru-paro. Yeah, usually when you look at the caterpillar, it looks very ugly, pangit. Huh? Kaya kadalasan po, kung pagmamasan po natin yung caterpillar, ito po ay pangit. But what about the butterfly? It looks very beautiful. Ngunit paano naman po yung paru-paro? Ito po ay napakaganda. Our present body, our flesh, as of now, we are like a caterpillar, ugly caterpillar. Kaya yung ating pong katawan, yung ating pong laman, sa ngayon po, para po itong pangit po na caterpillar. When Jesus Christ come again, we shall be changed into glorious body. Kaya sa muling pagbabalik po ni Jesucristo, tayo po ay babaguhin sa maluwalhating katawan. So you don't need to worry about whether you are not beautiful or whether you are not handsome or whether you are not tall. It does not matter. When Jesus Christ come again, we shall be changed into glorious body. Kaya hindi mo na kailangan mag-alala pa kung hindi ka gwapo o kung hindi ka maganda o kung hindi ka matangkad. Sa muling pagbabalik po ni Jesucristo, tayo po ay babaguhin sa maluwalhating katawan. The resurrection of Jesus is really true. Yung muling pagkabuhay po ni Jesucristo, ito po ay talagang totoo. Yeah, there are so many witnesses, 12 disciples, and even he appeared in front of the 500 red brethren. Kaya napakarami po mga saksi dito po sa Biblia, yung 12 alagad, at nagpakita rin po siya sa 500 mga kapatid. It means our born-again Christian, our resurrection is also really true. Ibig sabihin, tayo po mga born-again Christian, yung muli nating pagkabuhay, ito rin po ay totoo. Yeah, while we are living in this world, we may face a lot of difficulties and hardships and trials. Kaya habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, tayo po ay makakaranas ng ilang mga pagsubok o mga kahirapan. But we will not stay in this world forever. Pero hindi po tayo mananatili sa mundong ito magpakailanman. Before long, our Lord Jesus Christ will come again. Hindi po magtatagal, muli na pong babalik si Jesucristo. And when Jesus Christ come again, we shall be changed. We shall be resurrected. At kapag muli na pong bumalik si Jesucristo, tayo po ay babaguhin. Our lowly body will be changed into the glorious body. Yung ating hamak na katawan ay babaguhin patungo sa maluwalhating katawan. This is our great hope. Kaya ito po yung ating pag-asa. So, we should remember the resurrection of the Jesus is really true, and also our born-again Christian, also we shall be resurrected together. Kaya dapat po nating tandaan na yung muling pagbubuhay po ni Jesus ay totoo at tayo rin po mga born-again Christian, tayo rin po ay mayroong muling pagkabuhay. John chapter 11, Sa Juan po, chapter 11, verse 25 and 26. sa verse 25 at 26. John chapter 11, Gospel of John chapter 11, verse 25 and 26. Sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 11, magmula po verse 25 hanggang 26. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay ay mabubuhay,
at ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman, pinaniniwalaan mo ba ito? Yes. So when the Lazarus, he was dead, his sisters were very sad. Martha and Mary, they were weeping. They were very sad because their lovely brother died. Kaya nang namatay po si Lazaro, si Marta at si Maria, sila po ay umiiyak dahil namatay po yung kanilang kapatid na lalaki. But at the time, Jesus said to the Martha, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Ngunit ang mga oras po na iyon, sinabi po ni Jesus kay Marta, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Yes. Yes, Jesus Christ is the resurrection and life. Opo, si Jesucristo, siya po yung muling pagkabuhay at buhay. Yeah, truly, Jesus Christ, he was resurrected. After he died, on the third day, he rose again. He was resurrected. Kaya ito po ay totoo, si Jesucristo, nang siya po ay namatay, pagkatapos po ng 3 araw, siya po ay muling nabuhay. Yeah. And verse 26, and whoever lives and believe in me shall never die. Do you believe this? Kaya sa verse 26 naman po, at ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman, pinaniniwalaan mo ba ito? So, as a truly born-again Christian, we don't need to fear our death. Kaya bilang isa mga tunay na born-again Christian, hindi po dapat tayo na matakot sa ating Yeah, kamatayan. truly born-again Christian, if we die tonight, we will go to the eternal heaven. Opo, yung mga tunay na born-again Christian, kung mamamatay tayo ngayong araw, tayo po ay pupunta doon po sa langit. Maybe if there are nothing to do in this world, it is much better to go to the heaven. Marahil kung wala na po tayong dapat na gawin na anuman sa mundong ito, mas mabuti na po na pumunta na tayo sa langit. But why we are still staying in this world? Pero bakit pa ba tayo nananatili sa mundong ito? Yeah, as the Bible says, I shall not die, but live, will declare the works of the Lord. Ngunit gaya po na sinasabi ng Biblia, hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay, at ang mga gawa ng Panginoon ay sasalaysay. Because we still have a work as a truly born-again Christian. That's why we are still living in this world. Dahil meron pa po tayong gawain bilang isa mga tunay na born-again Christian, kaya tayo po ay nabubuhay pa sa mundong ito. Yeah. Because of the Adam's disobedience, death came into this world. Dahil po sa pagsuway ni Adan, yung kamatayan po ay pumarito sa mundong ito. But Jesus Christ, He overcame the death because He was resurrected from the death. Ngunit si Jesucristo, napagtagumpayan niya po yung autoridad ng kamatayan dahil siya po ay muling nabuhay. Let's open our Bible, Isaiah 25. Buksan po natin sa Isaías chapter 25. Isaiah 25 verse 8. Isaías chapter 25 sa verse 8. Isaiah chapter 25 verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman at papahiri ng Panginoon Diyos ang mga luha sa lahat ng mga mukha. Ang paghamak sa kanyang bayan ay makaalis sa buong lupa sapagkat ang Panginoon ang nagsalita. Yeah. He will swallow up death forever, and the Lord God will wipe away tears from all face. Yeah. So, Jesus Christ, He overcame the death. And finally, when we enter the eternal heaven, He will wipe away the tears from all faces. Kaya si Jesucristo, napagtagumpayan niya na po yung kamatayan at kapag tayo po'y pumasok na doon po sa langit, si Jesucristo, papahirin niya po yung mga luha sa lahat ng mga mukha. Yeah, we know, eternal heaven, there is no more sorrows, no more tears, and no more pains. Alam po natin na doon po sa walang hanggang langit, wala na pong sakit at pagdurusa. Yeah, before long, we will enter this eternal heaven. Kaya hindi na po magtatagal, tayo po ay papasok din po doon sa walang hanggang langit. 2 Timothy chapter 1 verse 10. Sa ikalawang tumatayo po, sa chapter 1 sa verse 10. 2 Timothy chapter 1 verse 10. Sa ikalawang Timoteo po, sa chapter 1 sa verse 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1.
Subalit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa buhay at sa kawalan ng kamatayan tungo sa liwanag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Yeah. He has been revealed by the appearing of our Savior, Jesus Christ, who has abolished death, brought life and immortality to light through the gospel. Yes, through the gospel, we are saved. And we came to have a new hope in heaven. Opo, sa pamamagitan po ng Ebanghelyo, tayo po ay naligtas at nagkaroon po tayo ng pag-asa doon po sa langit. So, truly born-again Christian, we should remember what is the relations between the resurrection of the Jesus and our salvation. Kaya bilang isang mga tunay na born-again Christian, dapat po natin tandaan kung ano pa yung relasyon ng ating kaligtasan at sa muling pagkabuhay po ni Jesus. Okay, so today, according to this 1 Corinthians chapter 15, we have learned important message about the resurrection of the Jesus and my salvation. Kaya ngayong araw po, nakatanggap po tayo ng mahalagang aral dito po sa unang Korinto sa chapter 15, yung muling pagkabuhay po ni Jesus at yung ating kaligtasan. We should hold this the hope of the resurrection. Before long, our Lord Jesus Christ will come again. And when Jesus Christ come again, we shall be caught up. We shall be resurrected. Kaya dapat po natin panghawakan ito pong muling pagkabuhay, kaya hindi na po magtatagal, sa muling pagbabalik po ni Jesus, tayo po ay kukunin at tayo po ay babaguhin. Especially the newly born again, the brothers and sisters, through the last summer retreat, we, all of our Manila Central Church brethren, we welcome you and we really pray you will abide in the church and will continue your sincere Christian life. Kaya lalong-lalo na po sa ating mga bagong naligtas sa mga brothers and sisters, yung ating pong Manila Central Church, kayo po ay aming wini-welcome at kami po ay nananalangin na kayo po ay mananatili sa church at magpapatuloy po sa inyong buhay Kristiyano. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and merciful our Heavenly Father God, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. We are the miserable sinner who was supposed to go to the eternal hell. Kami po ay isang miserable mga makasalanan na nararapat po na mapunta doon po sa impyerno. But you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal perdition. Ngunit ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming espiritu mula po sa walang hanggang kapahamakan. Today, according to the 1 Corinthians chapter 15, we have learned about the resurrection of our Lord Jesus Christ. Ngayong araw po, natutunan po namin sa unang Korinto sa chapter 15, ang muling pagkabuhay po ng aming Panginoong Jesucristo. Thank you for giving us this eternal hope about the resurrection of the Christ. Maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ito pong pag-asa ng muling pagkabuhay po ni Jesucristo. We believe we shall be also resurrected as like our Lord Jesus. Kami po ay naniniwala na kami rin po ay muling bubuhayin gaya po ng Panginoong Jesucristo. Although we are experiencing a lot of the trials and hardships, please give us more wisdom and strength so that we can overcome all these difficulties. Kahit na kami po ay nakakaranas sa mga kahirapan at mga pagdurusa, pag-usap, bigyan niyo po kami ng karunungan at kalakasan upang mapagtagumpayan po namin yung mga kahirapan. We believe our Lord will protect us and guide us until our Lord Jesus Christ's second coming. Kami po ay naniniwala na kami po ay poprotektahan at gagabayan po ng Panginoon hanggang sa ikalawang pagdating po ni Jesucristo. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.